Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po ating pag-aaralan kung ano ang magiging epekto kapag ang isang mananampalataya ay nanaig sa kanya yung personal interest at yung deception, yung panglilin lang, at yung magiging epekto nito hindi lang sa sarili natin kundi ganun din sa ibang tao. So ito po ay ating kukunin sa may Old Testament sa libro ng Genesis, Kabanata 20, talata 1 hanggang 18. Ito po ay tungkol kay Abraham at si Abimelech. Sabi po dito, nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kades at Sur at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah. Kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa isang panaginip, napakita sa kanya ang Diyos at sinabi, mamamatay ka, sapagkat may asawa ang babaeng kinuha mo. Noon ay hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sarah, kaya't sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ang taong walang kasalanan? Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah, at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito ng malinis ang aking layunin, kaya wala akong kasalanan. Sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang layunin mo. Kaya naman, hindi ko na hinintay na masipingan mo siya para huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya. At kung ipapanalangin ka niya, hindi ka mamamatay. Kapag di mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, pati ang buo mong sambahayan. Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito, at gayon na lamang ang kanilang takot. Sa gayon, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko at dinalhan mo ng kaparusang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo nga ginawa ito? Sumagot si Abraham, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po ay kapatid ko siya sa ama. Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang aking mga kasamahan, sinabi ko sa aking asawa, may mabuti kang magagawa para sa akin. Saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo'y magkapatid. Sa halip na parusahan, binigyan ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka at mga alipin nang ibalik niya si Sarah. Sinabi pa niya kay Abraham, sa buong lupain ito, pumili ka ng gusto mong tirahan. Kay Sarah, ito naman ang sinabi, binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo'y hindi nadungisan. Sa gayon, hindi iisipin ni numan na ikaw ay may ginawang masama. Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sarah, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambayanan ni Abimelech. Hindi sila nagkaanak at upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon ang mga asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po ay yung katatapos lang na winasak yung Sodoma at Gomora. At dito may kita natin na nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev. So siyempre merong instruction sa kanya ang Diyos na lisanin yung kanyang lugar. Alam naman natin na si Abraham ay sumusunod kung saan man siya gustong papuntahin
o lugar na gusto ni Yahweh na doon siya mamalagi. So, may kita natin ilang beses na rin, no, na palipat-lipat si Abraham. Maganda naman kasi sumusunod siya doon sa kagustuhan ng Diyos. At which is gano'n naman talaga ang dapat na ginagawa ng bawat mananampalataya, ng bawat sumusunod sa Panginoon. Kaya nga tayo ay tinatawag na tagasunod, ibig sabihin sumusunod, di ba? Hindi ka, kasi maraming tao nagsasabi, tagasunod ni Kristo, pero ang problema, hindi naman sinusunod yung kalooban, yung salita ng Diyos. Hindi naman nakikita sa kanilang pamumuhay yung pagiging tagasunod ni Kristo. Kaya dito may kita naman natin na si Abraham naman sa kanilang paglisan sa lugar na yon, ang sabi niya naman sa asawa niya kay Sarah na saan man tayo pumaroon, sasabihin natin na tayo ay magkapatid. Kasi nga dahil dun sa takot ni Abraham na baka siya ay patayin at agawin yung kanyang asawa. At may kita natin dito sa verse 3, no, na kung saan ay sa pamamagitan ng panaginip, kinausap siya ng Diyos si Abimelech, no, yung hari ng Gerar, na ang kanyang kinuha ay mayroon ng asawa. At ang sabi sa kanya, mamamatay ka. So kasi hindi kay Abimelech naman, ang pagkakaalam niya si Sarah ay walang asawa kasi nga yun ang pakilala ni Abraham, magkapatid sila. At ganoon din naman si Sarah, sabi niya kapatid niya si Abraham. May kita natin nandun yung deception, no? May katotohanan kasi nga magkapatid sila sa ama, but sila ay mag-asawa. Kasi sa Old Testament, sa time na ito, yung mga magkakapatid, yung mga magkakamag-anak, sila yung nagiging mag-asawa, no, noon. So may kita natin noon pa man na hindi talaga gusto ng Diyos, no? Isang malaking kasalanan na kumuha ka ng isang lalaki o kaya isang babae na magiging partner mo na alam mo na merong asawa. Kasi sabi nga ni Yahweh dito, mamamatay ka. So sa atin, bilang naglilingkod sa Panginoon, alam naman natin na malaking kasalanan yon at pwedeng ikamatay ng ating relasyon sa Panginoon. At alam natin na habang buhay, dadalhin yun ng natin yung kasalanan yun. Kaya nga, pag alam mo na yung kasama mo ay may iba palang pamilya, kung katulad dito kay Abimelech, hindi niya naman alam malinis naman yung intention niya nang kinuha niya si Sarah kasi pagkakaalam niya, wala talagang asawa. Pero syempre, nang nalaman niya, kasi ang Diyos na mismo nagsabi sa kanya, ibinalik niya kay Abraham yung si Sarah nga. Kasi alam niya, mali rin At syempre, lalo na, sabi ni Yahweh, mamamatay ka. So, sino ba naman yung hindi matatakot, di ba? Na mismo yung Diyos ang kinausap ka sa panaginip. Kaya nga hindi lang si Haring Abimelech yung natakot, no? Nang sinabi niya ito sa kanyang mga alipin, sabi doon, ganun na lamang yung kanilang takot. Kaya ngayon sabi ni Abimelech, sabi niya, malinis yung aking layunin, kaya wala akong kasalanan. At alam naman ng Diyos, no, na malinis yung intensyon ni Haring Abimelech, kaya nga hindi niya na pinahintulutan na masipingan niya si Sarah at hindi siya magkasala sa Diyos. At doon, ibinalik niya agad, no? Kasi sabi ni Yahweh, ibalik mo si Sarah kay Abraham, dahil si Abraham, isa ring propeta ng Diyos. Ibig sabihin, lingkod ng Panginoon. Kaya nga si Abraham, siya yung father of faith. Kasi sa edad niya, at matanda na rin si Sarah, nanalig siya na magaganap yung pangako ng Diyos na manganganak si Sarah. At syempre, hindi lang yon yung pagsunod niya sa Panginoon kahit hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa lugar na pinapapuntahan sa kanya ng Panginoon na doon tumira, pero yung pagsunod niya ganun din ganun talaga yung faith
Basta sunod ka lang sa Panginoon, 'no? Wala ng ibang, instruction basta pumunta ka sa lugar na 'yon. Wala ka ng question, "Lord, anong gagawin ko do'n?" 'Di ba? Mahirap umpisa muli, 'no, kasi 'pag palipat-lipat ka parang wala kang ano, maipupundar, 'di ba? Palagi ka na nag-uumpisa, puro ka na lang starting, walang finishing. At sabi do'n makikita natin kahit na hindi niya man nasipingan, malinis man yung, intensyon ni Haring Abimelech, pero ano pa rin, may konsekwensya pa rin, 'no? Pero itong konsekwensyan 'to, ano, dahil ito sa panlilinlang, na ginawa ni Abraham at ni Sarah kay Haring Abimelech. Dahil sa personal na motibo o personal na interes ni Abraham na gusto niya iligtas sarili niya dahil sa takot, dahil, baka siya'y patayin sa pag-aakala. Yun ang mahirap kasi, yung pag-aakala, na mababasa rin naman natin mamaya, 'di ba? Yung reason. Sabi niya, kung ipapanalangin ka, hindi ka mamamatay. No? Kung ipapanalangin siya ni Abraham, hindi siya mamamatay. Kung hindi mo ibinalik, hindi lamang ikaw mamamatay, pati ang buo mong sambahayan. Diba? So grabe na grabe yung magiging epekto ng deception na ginawa ni Abraham. So may kita natin, even na siya yung father of faith, no? Sa Bible may kita natin maraming mga man of God na rin, may fall, no? May na bumagsak din, at may kita mo hindi naman sila perpekto, no? Pero at least yung maganda lang is merong learning, meron silang natututunan dun sa kanilang pagkakamali. Na problema yung sa pagkakamali mo, okay lang sana kung ikaw yung haharap sa consequence, kung ikaw lang yung mapaparusahan, Kaso ang problema, pagkakasala mo, hindi lang ikaw yung mananagot, pati yung mga tao na wala namang kinalaman. Kasi titingnan natin dito, malinis naman, yung hangarin ni Haring Abimelech, pero yung ginawang deception, pati siya, di ba? Na kung isipin mo, wala naman sana siyang problema. Nagdagdala dapat nga tayong bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat ang dala natin sa isang lugar kapag nandun tayo, kaya pinamimisyon tayo ng Panginoon, dapat nagiging blessing tayo, nagiging pagpapala tayo sa mga tao. Di ba? Hindi yung magdadala tayo ng kaguluhan, magdadala tayo ng perwisyo, no? Magdadala tayo ng problema sa tao. Alam mo naman yung sa lugar na pupuntahan mo, marami ng problema ang hinaharap yung mga tao doon, tapos dadagdagan mo pa, di ba? Ganito yung nangyari, no, kay Abraham. Dapat maging blessing, kasi nga propeta siya bilang lingkod ng Panginoon. Kita mo kay Joseph, di ba? Nang sinaktan siya at binenta siya ng kanyang mga kapatid at napunta siya sa Egypt. So, naging siya doon, naging pagpapala siya, di ba? Kaya nga na-save, hindi lang siya, kundi yung buong sambayanan ng Israel, di ba? Kaya sabi doon, kinabukasan, sabi ni Abimelech sa kanyang mga alipin, ang mga bagay na ito, ganun na lamang ang kanilang takot. Diba? Kasi natakot din yung mga Kasi hindi lang naman yung mapaparusahan, hindi lang si Haring Abimelech, buong niyang sambayanan, pati yung mga alipin, di ba? Kasi nang nangyari ito, hindi na nagkaanak hindi nagkaanak si Abimelech sa kanyang asawa. Hindi lang siya, pati yung mga alipin niyang mga babae, no? Hindi rin nagkaanak. Siyempre, pag hindi nanganganak yung asawa mo, hindi kayo dadami, mawawala yung lahi niyo, di ba? Liliit ng liliit kasi siyempre tumatanda ng tumatanda yung mga tao, mamamatay na mamamatay, hindi napapalitan. Kaya nga may mga bansa, di ba, na yan ang pinoproblema. Isa nga dyan yung sa Japan, di ba? Kasi yung birth rate nila pakunti ng pakunti, di ba? Kasi marami ng namamatay, hindi nadadagdagan yung kanilang populasyon. Yung talagang mga Japanese, di ba? So, siyempre, yun, malaki ring problema yun sa bandang huli. Kaya nga doon, pinatawag agad ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginawa ito? Ano ang kasalanan ko at dinalan mo ako ng kapahamakang ito, ang aking kaharian?
Sabi ni Abimelech, ano bang kasalanan ko sa iyo? At dinalan mo ko ng ganitong klaseng kapamakan sa kaharian ko. Tinutukoy niya ito, yung buong ano niya eh. Kasi ano yan eh, damay, yung buong kaharian niya. Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ginawa ito? Diba? Which is talagang totoo naman eh. No? Hindi tama talaga yun eh. Kasi wala naman silang kasalanan. Tinanggap naman si Abraham, si Sarah sa kanyang kaharian. Pero ganito pa yung nangyari kay Abimelech, di ba? Kasi ang kalaban mo, Diyos eh. Di ba? Okay na sana kung kalaban niya eh, si Abraham lang eh, o tao lang eh. Kaso kalaban niya, Diyos. Kasi bakit? Kasi lingkod ng Diyos eh, si Abraham eh. Kaya nga, tayo mga lingkod ng Panginoon, dapat yung nga, maging blessing. Dapat yung dala natin. Kasi tayo ay lingkod ng Panginoon eh. Sumagot si Abraham, akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Yun ang ano dun eh, yung akala eh. Yung akala ko kasi wala kayong takot sa Diyos eh. Which is dapat nga si Abraham dapat hindi una sa lahat, hindi niya dapat ginawa yung deception eh. 'Di ba? Kasi siya yung may takot sa Diyos eh. No? Parang akala ko kasi wala kayong takot sa Diyos. Doon pa lang may mali pa rin talaga si Abraham eh. Kasi una sa lahat, dapat hindi niya ginawa yun. Kasi ikaw na nagsasabing may takot sa Diyos, tapos dahil sa personal na interest mo na natakot ka, baka patayin ka, yun ang word na baka, eh, nag-deceive ka ng tao. Di ba? Tapos maraming ganyan eh. Naglilingkod sa Diyos, sabihin may takot sa Panginoon. Pero hinahaluan ng personal na interest yung kanyang paglilingkod. Kaya nagkakaroon na ngayon ng deception. Dahil sa mga personal na interest. Hindi sasabihin yung katotohanan. Kunyari, yung topic mo, alam mong ito yung gusto ng Diyos na mensahe na gusto mo iparating, na iparating niya doon sa mga taong makikinig. Pero dahil alam mong merong tatamaan, at yung tatamaang yun ay nakakabenepisyo ka kasi mapagbigay. Yeah. Diba? Ay, iniiwas mo ngayon. No? Kunyari, about sa pagbabago ng buhay, o kaya sa mga vices, yung pamumuhay Kristiyano, alam mo yung mapagbigay na yon ay hindi rin ganun kaganda yung ugali, di ba? O hindi medyo hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig lang mong iiwas, i-compromise mo. Kasi bakit? Kasi takot kang tamaan yun at hindi ka na mapagbigyan. O hindi ka na mabigyan, no? Kasi mapagbigay yun eh. Kaya nagkakaroon ngayon ng personal yung interest. So nagkakaroon ngayon ng deception. Kasi habang nasa pulpito ka, parang hinihilot-hilot mo, di ba? Para at least hindi lang so, which is hindi maganda, mga kapatid. Diyan naman talaga minsan talaga nakakaroon ng problema. Pag pinasukan na ng mga personal na interest yung paglilingkod, yung hindi na nakasentro ang paglilingkod sa Panginoon, yung glory na dapat sa Panginoon nawala na kasi nakikiagaw na kasi sumisikat na, marami na nakakilala, marami nakaka-appreciate ng the way siya maglingkod. Minsan pag pinasok natin sa ulo natin yan, parang tingin natin napakahusay na natin, napakagaling. Diba? Kaya nga maraming mga tao minsan nahihirapan silang sumunod. Kasi lalo na kapag sa tingin nila mas mahusay sila, mas magaling sila sa namumuno, kaya sa inappoint na leader, ayaw nilang sumunod. No? Sabi niya, bakit ako makikinig dyan? Ano ba may tuturo sa akin yan? Ano ba yung may tuturo sa akin yan na hindi ko pa alam? Yung hindi mo alam, yung kaya ka tinuturuan ng pagsunod, paano ko magpakumbaba, paano ko magpasakop. Yung itinuturo sa iyo hindi head knowledge, kundi ang tinuturo sa iyo baguhin mo yung character mo, baguhin mo yung attitude mo. Sabi na, ano ituturo sa akin yan na hindi ko pa alam. Yung nga yung hindi mo alam eh. Kasi puro ka head knowledge eh.
Ang problema na lang yung aplikasyon eh. Paano mo i-apply yan sa character mo, sa attitude mo, sa morals mo. So dito, ang totoo po ay kapatid ko siya sa ama. Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang aking mga kasamahan, sinabi ko sa aking asawa, may mabuti kang magagawa para sa akin. Sabi niya sa asawa, may mabuti kang magagawa para sa akin. Yan, tamo. Minsan yung problema, pag pinasukan tayo ng mga persona natin interest, gumagamit tayo ng ibang tao na protektahan tayo. Sila yung gagawin nating shield natin, sila yung uh, idadamay natin, no? Sila yung ipapront natin. Diba? Nilalagay natin din sa peligro yung mga tao. Yan ang mahirap sa mga tao yung iniisip lang nila yung sarili nila. Diba? Ibang tao yung pagagawain nila, ibang tao yung isasangkalan nila, yung ipapahamak nila. Maraming ganyan nangyayari sa mundo. Mas worse kapag ginagawa yun na naglilingkod sa Panginoon, na ipinapahamak natin yung ibang tao dahil lang meron tayong mga personal na mga motibo na hindi maganda, dinidisib natin yung iba. Diba? Gagawa tayo ng kwento para siraan yung ibang tao, para tayo yung bumango. Yan. Diba? Parang sa trabaho, ganyan, no? Sisiraan yung kapwa niya para sumipsip, para maging mabango sa boss niya. Pero siyempre, pag ang boss mo nag-iisip, mas delikado yung mga sipsip. Yung mga taong palaging lumalapit sa iyo tapos nagsusumbong. Kung nag-iisip ka, siyempre mag-i-investigate ka, totoo ba o hindi. Kasi kadalasan yung mga ganyang mga tao, yan ang may masamang motibo. Yung mga taong lapit ng lapit sa iyo at kwento ng kwento sa buhay ng ibang tao, yan ang may masamang motibo. Kadalasan. Sa halip na parusahan, binigyan ni Abimelech si Abraham. Kasi kung titingnan natin, meron naman siyang kapangyarihan kasi siya hari siya. Pwede niyang parusahan si Abraham. Pero dahil alam niya rin na si Abraham ay lingkod ng Diyos, siyempre kahit nga si David do not touch the anointed. Kahit na nawala na yung pagiging hari ni Haring Saul, kinilala pa rin ni Haring David na ito ay inanoint ng Diyos. Kaya do not touch the anointed. Ang sabi ni David, kahit meron siyang pagkakataong patayin si Saul, kasi si Saul gusto siyang patayin Pero hindi ginawa ni David. Kasi kinilala niya pa rin inappoint niya ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng galawin. Kasi sa atin, siyempre, bilang naglilingkod sa Panginoon, hindi dapat yung sabi nga, hindi dapat tayo magkinkin ng galit. Hindi dapat tayo mag-harbor ng hatred sa puso po natin. Dapat ang nag-aari sa atin awa sa mga taong ito. Katulad ng ating Panginoon, awa yung niya nang nasa krus siya, nakapako, sabi doon. Mabag po kayo sa kanila ama sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So imbis galit kundi awa ang ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Dapat ganun tayo mga kapatid. Naawa tayo sa ginagawa nila na hindi maganda, di ba? Na masama. Kasi kapag nagkimkim tayo ng galit, tayo lang din mapapasama rin, di ba? Makakapag-isip tayo, makapagsalita tayo ng hindi maganda, makakagawa tayo ng hindi tama. So, tayo rin yung napapahamak bandang huli. Ang ginawa ni Abimelech, binigyan niya ng tupa, ng baka, mga alipin. Pagbalik niya kay Sarah, nang ibinalik niya si Sarah. Tapos sabi niya kay Abraham, sa buong lupain ito, pumili ka ng gusto mong tirahan. Maka mo, binigyan pa siya ng imbes parusahan siya, binigyan pa siya ng privilege, na pumili kung saan niya gustong tumira sa lupain na nasasakupan ni Haring Abimelech. Kay Sarah naman, binigyan ng 1,000 mga pirasong pilak. Bilang katunayan, ang dangal niya ay hindi nadungisan. Sa gayon, hindi iisipin ni naman na ikaw ay may ginawang masama. So may kita mo yung kabutihan ng puso ni Haring Abimelech na mali sa pagkakaakala ni Abraham. Na iniisip niya yung mga tao sa lugar na yon ay walang takot sa Diyos. Kasi minsan ganun talaga,
Hindi ibig sabihin na hindi lahat ng taong gumagawa siya ng mabuti, eh, talagang mabuti ang intensyon, 'di ba? At hindi naman lahat ng tao minsan nga akala mo suplada, eh, 'di ba? Akala mo masamang tao, pero 'pag kinilala mo dun mo maano pala, ay mali pala yung mga sabi-sabi, 'di ba? Kaya nga sabi ang taong, papaniwalain sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Minsan nauna-unahan tayo kasi ano, eh, kung anong unang marinig natin tungkol sa taong yun, yun agad yung pagkakilala natin sa kanila. Minsan nagja-judge agad tayo, hindi natin kasi muna inaalam, hindi muna natin sila kinikilala. Kaya minsan 'pag nakikilala mo yung tao, mailaan mo sa isip mo na mali yung pagkakakala mo, eh, yung pagkakarinig mo, 'di ba, na tungkol sa kanila. So, sabi mo, mali pala yung sinasabi nila tungkol sa'yo, 'di ba? Kasi kung di mo pa naman kilala talaga yung tao, huwag ka masyadong papaniwala, 'di ba? Na dahil may narinig ka lang bigla ka mag-aano na ng ano, ng, obstacle 'no, mayroon ka ng ano agad, sinasarahan mo na agad, 'di ba? Kaya ang nangyari hindi mo nakikilala yung tao, kaysa ikaw mismo naglagay na ng wall, eh, 'di ba? Hindi mo pala alam yung taong nagsabi sa inyo galit lang sa taong yun kaya siniraan, 'di ba? Dahil sa ano niya personal na motibo, dinideceive ka sa mga salitang hindi maganda tungkol sa tao yun. Eh di ngayon, ikaw ngayon, deceive na rin. Kasi bakit pinaniwalaan mo na hindi ka man lang nag-iimbestiga, hindi mo muna kinikilala yung tao. Dapat hindi ganun, di ba? Yung mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga nandiyan yung banal na Espiritu Santo eh. Binibigyan tayo ng discernment eh. Di ba? Hindi dapat tayo nagpapaniwala. Dahil sa pagkawa ni Haring Sara, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambayanan ni Abimelech. Hindi sila nagkaanak at upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham. So may kita mo. Dahil lang sa pagkuha ni Abimelech kay Sarah, na malinis naman yung kanyang intention, pero napahamak pa rin eh. Yung consequence pa rin. Kaya wag tayo no, wag tayo yung magiging sanhi ng pagkakasala ng ibang tao. Kaya nga sabi ni Jesus eh, kung ikaw yung magiging dahilan ng pagkakasala ng kapwa mo, mas maganda pang lagyan ka ng gilingang bato sa liig at itapon sa dagat. Ano ibig sabihin yun? Siyempre, pag may gilingang bato ka, itapon ka sa dagat, mamamatay ka. Parang gusto yung paabot na mas magandang hindi ka na lang nabuhay sa mundong ito. Di ba? Mas mabuti na lang na hindi ka nabuhay sa mundong ito, na ikaw pa yung magiging kapahamakan ng ibang tao. Ganyan eh, pag talagang ano, yan ang masama sa sa paglilingkod eh. Pag hindi na nakasentro sa Panginoon yung paglilingkod, iniisip na lang natin masyado na tayong makasarili, masyado na tayong magaling, masyado na tayong mahusay. Diyan, diyan talaga yung delikado diyan, yung pride of life, di ba? Yung katanyagan, kapangyarihan, posisyon, diyan tayo talaga no. Kakaroon talaga ng problema. Ipinalangin ni Abraham, gumaling naman si Abimelech at mula noon, ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. So may kita mo, di ba? Dahil sa ginawa ni Abraham, naparusahan sila. At si Abraham din, yung ginamit ng Panginoon para itama yung pagkakamali niya. Kaya siya rin yung ginamit ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang panalangin sa Abimelech, kasi si Abimelech lang man yung ipinag-pray, kasama na. Kasi siya yung siya kung saan siya yung pinakaulo ng ng kaharian eh. Diba? So si Abimelech ang nagkasala, buong kaharian niya apektado. At nang pinagpala siya, pinanalangin, kasama na lahat, di ba? Ganun talaga mga kapatid. Eh. Katulad sa isang pamilya, pag ang head of the family, yun na nagkaroon ng problema, talagang apektado. Hindi lang yung asawa, pati yung mga anak mo. Di ba? Kaya mahirap talaga yung head of the family pag luluko-luko, wala sa ayos. Di ba? So
So makikita mo si Abraham pa rin yung ginamit para ayusin yung pagkakamali mo. Parang ikaw yung naging sanhi, ikaw yung naging ano ng problema. Dapat ikaw mag-ayos, di ba? Parang ganun lang yun eh. Ipag-pray mo na, Lord, kasalanan ko naman eh. Ako yung nagdala ng kapamakan sa kahariang ito. Lord, patawarin mo na. Diba? Ako kasi may kasalanan eh. Yan. Yan, tanong dyan, kaya ba nating aminin yung kasalanan natin? O isisisi pa rin natin sa iba? Yan kasi ang problema eh. Imbes na ayusin natin yung pagkakasala natin, pagkakamali natin, isisisi pa natin sa iba. Maghahanap pa tayo ng dahilan. Pag ganyan yung ginagawa natin sa paglilingkod, mag-isip-isip na po tayo. Ilan pa bang buhay, pamilya, o paglilingkod na sisirain natin dahil sa personal nating motibo na nagtutulak naman sa atin na mag-deceive ng tao. Magbago na po, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Dapat maging pagpapala tayo sa mga lugar o saan man tayo dalhin ng Diyos o sino man yung mga kausap natin, maging pagpapala tayo sa kanila. Hindi dapat tayo yung magiging sanhi ng kanilang pagkakasala. So yun lamang mga kapatid, ang nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.